na tumawag daw sa kanya si PRRD regarding sa mga nagurgor na mga 3 Chinese doon sa Davao Binal Farm. Pwede ba yung basihan sa kanilang pagkaso kay PRRD? Boses lang daw ni PRRD na narinig niya. Anong makomento mo dyan? Pero napanood mo yung kanilang... nakikita ko naman, puro na naman. Kaya kanina, alam nyo, natatawa ako no, kung paano nanggigigil yung isang kongresistang dating gobernador, ano? Dahil sinasabi niya, 3 na raw yung nag-execute na affidavit lapat dito kay dating PCSO General Manager Royina Garma. Si Ma'am Garma. Sinasabi nga ni GM Royina Garma, hindi niya alam yung sinasabi ng 3, no? O de, hindi combo yung 3 nagsabi na ganito, ganyan, ano, yun kapani-paniwala na. Kasi pagdating pa rin sa yung mga ganyan na ano, lalo na namimilit sila, no? Namimilit sila doon sa tao. Under duress yung tao, wala rin, hindi magagamit na ebidensya yun. Laban din kay Royina Garma. Yan, kung gusto nila, i-file nila sa piskalya o i-file nila sa ombudsman para ano, no, ma-determine kung merong probable cause. Yan, At yan pagdating naman sa korte, wala yan, pang media mileage lang yan. Yung ginagawa na yan, paninira lang. Ano po ba yung nakikita niyo? Meron bang violation doon sa ginawa nila sa PRDC ng ating mga kapulisan? Marami, no? Yung unang-una, yung paglabag sa karapatang pantao, yung right to privacy, at yung mga pananakot, yung paghahasik nila ng takot, ano? Maraming mga administrative at saka may mga criminal offenses, ano, na na-commit ng mga pulis, lalo na nitong si dati kong instructor na si General Nicolas de los Torre Return, ano. Sa inyong pagkakaalam, si General Torre ay nakasama ko yan nung pinyente pa lang siya. Naging instructor ko siya noong 1998 sa Intelligence Training Group. At nakasama ko siya sa PNP Narcotics Group doon sa Intelligence Division, ano, noong 2000. Kaya may mga, kahit pa paano, may mga pinagsamahan kami niyan. Pero pagkadating dito sa ginawa niya doon sa kay OJC, ay wala. Nawala yung aking pagka-respeto sa kanya sapagkat simulibong tao, mga Pilipino, yung kanilang lalabag yung mga karapatan. Dahil lang doon sa paghahangad nila na ma-serve pero para ito pa rin. Hindi ganun. So ano pa? Matanong sila. Sir, marami ho ang nagagalit sa ating mga kapulisan dahil nga po sa ginawa nila doon. So para po sa iyo, dapat pag magalit ang sambayan ng Pilipino sa ating mga kapulisan na sumama doon sa pag-arit po doon sa POJC. Hindi maiiwasan na hindi magalit ang sambayan ng Pilipino. Gawa ng ang pulis naman, hindi robot yan. Ang pulis kasi, lalo na doon sa police profession, itinaas ang antas ng pagiging miyembro ng isang pulis. Kinakailangan ikaw ay civil service eligible o NAPOLCOM eligible or board passer, yung resulta ng Republic Act 1980, at kailangan baccalaureate ka o college graduate. Kung yan kagaya noong araw na hindi sapat yung kaalaman o karunungan o yung edukasyon, pwede mo pa mapagbigyan. Pero kung ikaw ay alagad ka ng batas sa panahon ngayon, ay may sapat na kaalaman ka, sapat na kakayahan, sapat na training, sapat na pinag-aralan para mamili ka sa tama o mali. Diba? Nasa kanila yan. Judgment call nila. Kung ipapagpapat nila yung maling utos or yung tamang utos. Diba? Kung ako doon sa mga nasalanta, doon sa mga nalabagang karapatan, i-demanda nyo lahat ng mga pulis na involved dyan sa kay OJC compound na yumurak sa inyong karapatan. Sapagkat huwag kayong maniwala na sumusunod lamang yung mga yan.
Ako nga eh, di ba, tumayo ako, nanindigan ako, between dun sa tama at mali. Sinabi ko, mali ang pagkakahuli dyan, tinaniman lang yan. Hindi totoong ano yan, o anong ginawa sa akin, tinanggal ako. Pero, ginawa ko yung party ko bilang alagad ng batas sapagkat tayo, una sa lahat, dapat tayo ang nagpuprotekta sa sambayan ng Pilipino. Tayo, hindi yung, eto utos si Tiyo, pulis ka eh, alagad ka ng batas. Kapag alagad ka ng batas, kay mataas ay yan, sir, teka muna, mali yan. Hanggat nasa hustong pag-iisip ka, malinaw ang pag-iisip mo, nanumpa ka, na ipatutupad mo ang ating batas, dapat pamili ka sa tama o sa mali. Ang pagiging alagad ng batas, ang kapalit niyang kamatayan. Hindi katwiran yan na baka matanggal. Kita mo nga pumasok ka rito, alam mo ang pinasok mo na ang magiging kapalit niyang kamatayan. Matatanggal ka lang, matatapos ka. Hindi katwiran yan. Alam mo yung ginawa mo, alam mong mangbabalasukas kayo ng karapatan ng tao, kaya dapat lang sa inyo mademanda, paparusahan. So doon sa sir, 'di ba umamin naman si BBM na siya yung may utak ng paglusob doon sa KOJC. So itong nagawa na to, if aside sa pagbaba sa Malacanang, ano rin po yung pwedeng ikaso sa Pangulo sa failure na nangyayari na ito ngayon? Marami. Unang-una, yung lalo na kung magkakaroon ng investigasyon na ginagawa ng drug den, magkaroon ng investigasyon at halimbawa ma-raid yung bahay niya, makuwanan ng mga illegal na droga o paraphernalia. Kasi yung paggawa pa lang niya o pagkahihikayan niya o paggagawa nila sa bahay nila na doon sila nagsisingkot ng cocaine, ito violation na ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ito yung maintenance ng drug den. Ang parusa dito ay habang buhay na pagkabilanggo. Yung pag-aalok pa lang ng droga ni Cathy Binag dito ay ni Lisa Marcos kay Cathy Binag, non-bailable offense yun. Pusing yun, drug pusing yun. Tulak yun. Oo, pagtutulak yun. Ang pagtutulak hindi lang pagbibenta, pati pamimigay, pati pag-i-influensya. Yun. Kaya ang kaso niyan hindi lang kaya nga sabi ko nga sa inyo, kung natuloy yung raid, kung natuloy lang yung operation doon sa Rockwell, matagal na nag-ihimas talaga itong si Mangan. Matagal na. Yan ang totoo. Parak, question. Kaso maharapin ng mga ordinaryong police, saka yung mga ibang opisyalis na sa ginawa nila sa KOJC. Pinakamababa, malicious mischief, ito yung paninira nila. Yung violation of domicile, yung pagpasok nila doon sa trespassing violation of domicile. At yung tawag dito, meron doon unjust vexation, physical injury, o meron ba yung sprayan at meron tayong nakikita na parang may huli na tinatadyakan. Yun, di ba? Ngayon po matatay po. Pwede yun, excessive protest resulting to homicide. Pwede yun. Ayun, maraming pagka yan nagkaroon ng investigasyon nagkaroon ng mga magkakaroon yan, siguraduhan. Marami. May posibilidad ba na matanggal sila sa servisyo at yung mga limitation nila? Oo naman. Once na may mag-file ng kaso. Kaya nga kung ako doon sa KOJC, lahat identify naman nila, kasuhan nila, klaso. Magkaroon ng klaso. May abogado naman ng KOJC, magagaling ang abogado ng KOJC at naniniwala ako na darating ang panahon na makakasuhan nila yung mga yan. Makakasuhan yung mga yan. At yun yung unless otherwise, itong mga participating element o yung mga pulis, ordinaryong pulis, mag-execute sila ng affidavit na sila ay sumusunod na at inutos sa kanila, yun. Pero hindi lang mananong ito yan pagka nag-execute na affidavit.
permiso na yun, yung movement na yun, merong order yan. May mga listahan yan. Kaya hindi pwedeng. Kailan sabi niya kami presidente Oo, tatawag ko. siya. Sa ngayon, hindi siya pwede i-demanda. Pagbaba niya, pwede siya at marami siyang haharapin. Kagaya ng mga ginawa nila pagmamaniobra sa pondo ng bayan. Sir, mabalik lang tayo dun sa religious groups. Kasi nung nakaraan, I think may mga kasama kami ding vloggers noon. It seems like 34 or 38 po na religious group leaders yung nandun na nagkakaisa na gustong sumama dito sa pinaglalaban na laban para sa bayan. How many na po ngayon? Yung 38 na po ba yun nag-increase or ilan po yung nadagdag po? Sa ngayon, hindi ako makapagbigay ng eksaktong detalye, pero dumating sa ating kaalaman, nagkaroon ng mga panibagong karagdagan at significant yung increase na eh. Kaya nga talagang tuloy-tuloy itong ano natin, at huwag natin kakalimutan, sa darating na 21, meron tayong malaking gagawin. Ayun! Yun yung inaantay ko. I-announce po yun later. Hindi ko rin Kasi kung maalam. 38 na noon, tapos iba't ibang lugar, tapos may mga naanuhan pa, ang dami na pala, no, sir? Oo, marami. Kaya, yun, nagpapasalamat tayo sa Diyos, kahit papano, merong progression itong mga ginagawa nating pagkilos na pagmamahal natin sa bayan. Si Jiggy Barra po yan ng KOJC. Siya po yung... Ano ba yun? Tatanong pa. Pero Sir GM, sa palagay nyo, uusap kaya yung kung sakali man, nag-file sila ng kaso sa mga kapulisan naman natin, uusap kaya ngayong sinabi ni President Bongbong Marcos, wala naman daw silang mga baril na dala doon pumasok sila sa... Sabi niya, kasi yung kasinungalingan Sige lang, niya, Jay, gawin mo na lang, patuloy mo lang, Jay. naglalaglag sa kanya. Okay lang, sige lang, tuloy mo lang yan, Jay. Maganda yung sinasabi niya na wala kang baril, wala ano. Maganda Hindi kita mumurahin yung kasi pabor na talagang pabor patayin sa na sambayan ng Pilipino yun. Dahil Pareho naman natin nakikita yung kung suportahan. gaano Pareho naman siya kasi DTS vlogger yan eh. Kaya binigyan ko po ng jacket yan. Sir, Kilala ano ko po yan, masasabi niyo kilala dito ako. sa Pero hindi ko alam kung bakit niya panggigipit ginagawa sa yan dito budget akin po dyan. ng OBP? Anyway, Ito kung po dyan ba ay sa parte masaya, pa rin ng hayaan ko siya ngayon. maruming politika? Sige, Jay, kung talagang gusto mong ibablock ka sa akin, kasama ng jacket yung mga viewers ko dyan, kahit hindi naman po sila mga tourist na Pilipino. Sige, hayaan lang kita. Enjoy mo lang yung araw. na kadalasan naman Nakikita pa kasi naman tayo. itong yung Okay lang, sige lang, meron sila sinasabi na Patuloy mo lang yan, Jay. Sige lang. yung nire-respeto o ginagalang nila yung proseso ng Kongreso kapag nagkakaroon ng deliberation, lalo na sa OVP, at saka ng Office of the President, talagang agad-agad tinatapos yan. Pero ang ginawa nga nitong Kongreso, binastos nila yung tradition na yun, Pero nung itinanong nga ni Ted Pailon kung itong Kongreso ay naisasubject din ba sa sa budget deliberation, noon lumabas na wala. Yung budget ng Kongreso ay walang deliberation, hindi tumataan sa budget deliberation. Basta andyan lang, ito budget namin tapos, ganun lang. So wala, hindi na scrutinize. Kaya kumbaga, makikita nyo talaga yung ginawa sa budget ng pangalawang Pangulo ay talagang kinulitika. Talagang eto, kung makikita ninyo, akala nila panalo sila. Pero dahil dito, mas lalong nagigising ang taong bayan. Kung paano nila pinaglalakuan, paano nila pinaglalaruan yung ating pamahalaan. Wala talagang kumbaga sa sindikato ang ginagawa nila. Kaya yung ginawa nila na yan, sila rin ang mag-aani. Yung